para sa mga open-minded at objective nilang tinitignan ang mga bali-balita at mga ganyang reklamo, hindi yun makakaapekto. Dahil kung tiyempo lang naman ang titignan, inilabas yan or iprineskon nila yan sa kasagsagan ng 40th anniv ng EDSA. Kaya kaduda-duda yan. Tapos kung titignan natin yung nilalaman ng kanilang affidavit, may mga inconsistencies pa and all, di ba? Meron pa nga silang mga binabanggit na, ay sorry, nagkamali kami, name drop namin si Laila de Lima and all. O kung may isa ng pagkakamali, false sa synonymous, false si synonymous. Yung pagkakamali mo sa isang bagay or detalye pa lamang, magdududa na tayo sa buong naratibo mo. At more than that, yung affidavit na yon, hindi pa natin siya dapat full proof na tignan na gospel truth ito kasi hindi pa natin na cross-examine itong bawat isang 18 Marines na to. Pero ginagalang natin yung karapatan nila na isampayan kung meron man silang rereklamuhan. Attorney Francis, kung sakali na umakyat sa Senado yung impeachment complaint ni VP Sara Duterte, do you think magkakaroon ng pagkakaiba sa magiging desisyon? Kasi di ba nung nakalipas, nagkaroon ng remarkable, actually unexpected vote na yun nga ma-archive po yung impeachment case po niya. Sa kaso ngayon kasi medyo may problemang kinakaharap yung ilan pong mga pinaniniwala ang kalyadong senador ni VP Sara like si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo na uugnay yung kanilang pangalan bilang co-perpetrator doon po sa kasong kinakaharap po ngayon ni former President Rodrigo Duterte, Attorney Francis. Yes, bukod sa game changer, yung early announcement niya, inaantay ko nga rin na banggitin sino ba yung sabi niyang napili na daw niya ang magiging kasama niyang lalahok sa presidential election na yan na vice president daw niya. Kasi may hinala ko na incumbent na senator yan. Well, sino pa nga ba kung sino yung mga nasa minority? Likely, nandun sa lineup na yon yung kukunin niyang kanyang vice president. Kaya kung numbers game yan, bukod sa may epekto yan sa standing, kung ilan ngayon ang mga senador na kanyang kakampi, ay yung mga pending din na kinakaharap. Di ba, na name drop si Senator De La Rosa, Senator Go sa mga ICC issues na yan. Kaya pakaantabayanan pa natin. Sobrang dami pa ng pwedeng mangyari. And meron pang mga pasabog dyan na itong mga testimonya ng Marines na to na name drop. Pati si Senate President Soto, yung mga hindi allied dun sa kanilang political platform.